Maging paalala ito sa lahat ng mga OFW land-based man or sea-based, lalo na kung may naipundar kayong ari-arian, kung may insurance or benepisyo galing sa inyong pagiging manggagawa, lalo na din kung isa kayong seafarers. Dahil alam naman natin sa seafarers ay malakihan ang mga benepisyo na dapat kung nakasal kayo at nagkahiwalay kayo at nagkaroon na kayo ng kanya-kanyang pamilya ay dapat asikasuhin nyo ang annulment. Dahil kawawa ang matagal nyong kinakasama pati ang anak nyo dahil hindi sa kanila mapupunta ang benepisyo kagaya sa senaryong ito. Sino nga ba ang may karapatan sa death benefits ng isang seafarer? Yung kinakasama ba niya ng matagal sa hirap at ginhawa? O yung babaeng pinakasalan pero sumama naman sa iba? Ito ang sulat ni Lalay ng Negros Oriental. Dear Attorney Caroline, ito ang kwento ng buhay ni Mario, ang lalaking mahal ng pinsan ko. His death benefits amounted to 5 million pesos. Si Mario ay unang nakasal kay Stephanie at may isang anak. Unfortunately, after 3 years, nagkahiwalay silang dalawa at nagpakasal si girl sa iba. At si Mario ay nagpakasal muli sa iba, kay Marge. At may anak din sila at nagsama sa loob ng 25 years until his death. 25 years ha, versus 3 years sa una ha, take note. Sa kontrata ni Mario, syempre nilagay niya ang second family, second wife, kasama ang mga anak niya sa una, as beneficiaries niya. Nakaamoy si Stephanie ng datong kaya biglang rampang ate mo at nag-claim ng death benefits ni Mario. Attorney Caroline, gusto ko lang malaman kung ano kayong posibleng mangyari sa ganitong sitwasyon. Ay nako, Lalaine, problema talaga to. May complications dahil kasal pa sa first wife si Mario without the decree of annulment. Aanhin ang 25 years na yan ha, nahirap at ginhawa kung legally nakatali pa si Mario sa 3 years niyang asawa. Well, may similar case ito sa Pedrito Macalinaw versus Macalinaw. Pinaniga ng ating korte ang unang asawa as legitimate spouse. The court held that the second wife is disqualified as a beneficiary since she is not the seafarer's legal spouse and their marriage was clearly bigamous and void from the beginning kahit ito ay 25 years na nagsama. Actually, ang korte natin recognized that the death benefits do not form part of Pedrito Macalinaw's estate kasi ang batas naman nagsasabi na what forms part of the estate or mana na sinasabi natin is a property existing at the time of death. Sa kaso na isang seafarer natin, yung kanyang death benefits from the employment contract, mabibigay lamang ang pera kung ang seafarer ay namatay. Siyempre, pag buhay, walang datong ha. Therefore, ang death benefits hindi masasabing kasama sa estate or property ng namatay na pwedeng paghati-hatian. Kaya lang, binesihan dito sa kasong ito ay yung POEA-MC. Ang proceeds from the death benefits are payable lamang to the seafarer's beneficiaries consistent with the rules of succession kung anong nakasaad sa Civil Code. Ang nakalagay doon, dapat lang ang legal heirs. Kaya ang kaso na ito, masayang lola niyong first wife kasi napasama siya sa datong ni Pedrito. Well, nakakalungkot man isipin pero ang ating korte nagsasabi that is for Congress to address this perceived gap. May nagbahagi nga din sa akin na isang karanasan ng isang nurse na nakabase sa UK at doon na siya nakatira. At bumili siya ng property para sa kanyang mama or sa kanyang nanay. Ngunit dahil nga may karamdaman ng kanyang nanay ay hindi niya na or hindi na ito kaya mag-asikaso sa munisipyo at magpatitulo ng property. So nag-offer daw ng tulong ang kanyang tito na siya muna mag-asikaso ng mga titulo at mga resibo at mga babayaran. So meaning sa tito niya ay pinangalan ang titulo ng lupa or property na binili niya para sa kanyang nanay. At pag uwi na lang daw ng nurse ay ililipat sa kanyang pangalan. Ngunit sa kasamaang palad ay sumkabilang buhay ang nanay niya. Ngunit ang ending ay kinamkam ng tito niya ang property na nabili niya o binili niya para sa nanay niya na ang tito lang niya ang nag-asikaso. Dahil nakapangalan sa tito niya lahat ng resibo, lahat ng registration at pati ang titulo. Ang lesson dito, kung nakapundar kayo ng mga property, ari-arian or kahit may insurance kayo at mga benepisyo,
ay dapat nakapangalan ito sa tamang beneficiary. Huwag ipagkakatiwala kahit kanino man, kahit sa kamag-anak. Dahil darating ang panahon kapag nagkagipitan, lalo na't pagdating sa malaking pera, ay may kamag-anak na swapang, organid na kayang kamkamin ang ari-arian, pera at iba pa na hindi naman nila pinaghirapan. Kaya maging paalala ang kwentong ito sa lahat ng mga OFW para hindi masayang ang pinaghirapan nyo o pinaghirapan natin sa ibang bansa. Bagong bayani na ang sandata ay luha.